Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Tipo Lopez kontra Shakur Stevenson na kung saan nidepensahan po ni Tipo Lopez ang kanyang WBO World Super Lightweight title. Ibig sabihin, challenger dito si Shakur Stevenson. Fight schedule January 31, 2026, nagaganapin sa Madison Square Garden, New York, United States of America. Sa labanan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging liyado itong mga maglalaban. Inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga base na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon dito sa naturang suntukan o labanan. Bagamat anong sports PH ay naghahayag ng prediction, mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan mo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman po simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya sa ating gagawing comparison. So dito mga idol, unahin natin ang sa panig na challenger, Shakur Stevenson. Kung ano bang mayroon sa boksingerong ito. Bilang sa professional boxer, may presimo kartada si Shakur Stevenson, 24 wins with 11 wins coming by web knockout, undefeated, may edad 28 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, na may reach na 68 inches, southpaw ang stance, ang out ratio 45.83%. Last fight, July 12, 2025, nakasagopa ni Shakur Stevenson si William Cepeda, na kung saan panalo si Shakur Stevenson by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya ni Shakur Stevenson bago ito pumasok sa professional boxing, ito po ay dating amateur boxer din. At bilang isang professional boxer, naging 3-division world champion na itong si Shakur Stevenson. Nag-world champion sa featherweight, super featherweight at sa lightweight division. Sino-sino mga nakasagupa ni Shakur Stevenson sa pro fights na kung saan dyan nahasa ang kanyang kakayahan o sumubok sa kanyang kakayahan. Laban niya kay Edwin De Los Santos, na kung saan si Edwin De Los Santos hindi lang knockout artist, kundi technical din lumaban. Robson Consicao na dating Olympian, Jamel Hiring, William Cepeda. Sa laban ni Shakur Stevenson dito kay Tipo Lopez, yan po ang kanyang pang 4 division world title bout. At sa skill si Shakur Stevenson, kilala ito bilang technical fighter, taglay-taglay ang sweet science of boxing. Pero sa Dong Sports PH, dahil subaybay po ng Dong Sports PH si Shakur Stevenson, all-around boxer. May mga laban na si Shakur Stevenson ay sumasabay din. May mga laban na si Shakur Stevenson na nagamit ang sweet science of boxing, lalo na kung alam niya delikadong opponent ang kanyang katunggali. Technical, mayroon siya niyan. So, all-around boxer, ipaliwanag ko lang sa iyo ng konti. Lahat ng galaw, kompleto si Shakur Stevenson, mga idol. Nasa kanya na rin yan kung sasabay, nasa kanya na rin yan kung hindi siya sasabay sa kanyang katunggali. Nasa kanya na rin yan kung dadalhin niya sa puntusan ang kanyang katunggali. Nasa kanya na rin yan kung bubugbugin niya yung kanyang katunggali. May mga laban na, lalo na laban niya Jamel Herring. Binugbog niya si Jamel Herring, mga idols. Nakipagsabayan siya doon. Oo. So, na kay Shakur Stevenson lahat. Dahil kumpleto na boksingero si Shakur Stevenson. Magaling na technical fighter. Taglay ang sweet sense of boxing. Magaling sa opinsa at dipinsa itong si Shakur Stevenson. Oo. Timing, accuracy. Pagdating sa power, heavy-handed din ito. May kabigatan din ang suntok itong si Shakur Stevenson. Oo. Durability. May tibay din itong si Shakur Stevenson. Oo, may tibay. Ibig sabihin mga idol, pag salitang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero ang isa dyan sa mahirap para kay Shakur Stevenson, yung kanyang dipinsa. Kung paano dyan, matibag ni Teo. Napakagaling kasi sa dipinsa nito si Shakur Stevenson. So ngayon sa panig naman ng kampiyon na si Tipo Lopez. Bilang sa professional boxer, may presimo kartada si Tipo Lopez, 22 wins with 13 wins coming by web knockout. May isang talo, ngunit wala pa rin talang tabla. Sa kanya nag-isang talo, upset ni George Cambusos, puntusan, decision. May edad 28 anyos itong si Teo, height 5 foot and 9 inches, reach 68.5 inches, orthodox ang stance, ang out ratio 59.9%. Last fight, May 2, 2025, Arnold Barboza, panalo si Tipo Lopez by unanimous decision. Eksperyensya, 2 division world champion si Teo, lightweight, super lightweight division, at si Tipo Lopez po mga idol ay dating amateur boxer. Sino-sino mga nakatunggali ni Tipo Lopez sa sumubok sa kanyang kakayahan? Siyempre,
Basilio Lomachenko, Sandor Martin, Arnold Barbosa, George Taylor, siyempre George Ambusos. Diyan siya na-upset eh. Maangas kasi nung nag-angas natalo, pero ngayong nagseryoso, hindi na natatalo. Nagseryoso eh. Taglay ni Tipo Lopez ang power, timing at accuracy, all around boxer din ang skills. Oo, lalo na sa mga huling laban. All around boxer, halos lahat na galawan mayroon kay Tio. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style, mga kalkulado mga galawan, timing, power at accuracy. Ang wala lang kay Tio ay ang sweet science of boxing. Yun ang wala sa kanya yun. Yun ang wala sa kanya mga idol. Durability, marunong lang din po itong ma-knockdown. Mabilis makarecover. May tibay din po. Ngayon nadako na tayo sa ating gagawing comparison at nang sa ganun, hindi gaanong humaba ang ating talakayan. Unahin natin sa box rec. Sa Super Lightweight Division, out of 2,733, rank 1 si Tipo Lopez. Si Shakur Stevenson, out of 2,637, rank 1 naman siya, Lightweight Division. Ibig sabihin, for the first time, mapalaban itong si Shakur Stevenson sa Super Lightweight Division. So, may mga disadvantages dyan. Una, madala ba ni Shakur Stevenson ang durability? Pangalawa, madala ba niya ang kanyang buong galawan? Lalo na yung hand speed, liksi, paa at kamay. Gayong bumibigat siya ngayon sa timbang. Or nadagdagan yung kanyang timbang. Disadvantage po yan. Ngunit, sa pananaw ng Sports PH, kung titingnan naman natin o ihambing natin ang edad, body shape nitong si Shakur Stevenson dala. 28 anyos lang to. Oo. Dala yung galawan. Antibay, yun ang questionable pa ngayon dyan, mga idols. Oo. Pero, yun nga, dahil hindi pa natin nakita ang nag-perform si Shakur Stevenson sa Super Lightweight Division, disadvantage yan. Unang sampa niya sa Super Lightweight Division, na kung saan kinalaban niya kaagad ang World Champion doon. Paano nangyari ko yun ang sports? Bakit napalaban siya sa isang world title bout? Gayong taga Super Lightweight pala ito. Dahil world champion siya sa ganito. Paano napalaban si Shakur Stevenson kay Tipo Lopez? Gayong nasa lightweight division siya. Bakit naging automatic siyang contender ni Tipo Lopez? Dahil itong si Shakur Stevenson ay world champion din po doon sa lightweight division. Ganun po talaga ang patakaran. Pag ikaw world champion sa mababang division, gusto mo lumipat ng division, labanan mo kaagad yung kung bakante yung world champion doon sa ibang division or sa mabigat na division, pwede. Which is yun, ito na nga ang nangyayari sa Shakur Stevenson, Tipo Lopez. Oo. So ngayon, sa sitwasyon dito sa labanan, world champion si Tipo Lopez, challenger si Shakur Stevenson. Bilang isang challenger, kailangan niyang magpakitang gilas. Yung kaya niyang in-knockout ng champion, dapat niyang in-knockout. Kung hindi man, dapat i-outbox niya ang kampiyon. Talonin niya sa round by round na puntusan. Oo. At nang sa ganon, mawalang bisa ang mga pribilehyo sa isang world champion. Ano-ano ba ang pribilehyo? Kasi dito mga idol, pagka nauwi sa scorecard, closed fight, kahit sabihin natin lumamang ng isang round, dalawang round si Shakur Stevenson, pwedeng madali pa rin yan sa politika na sabihin, hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. Ibig sabihin, pwedeng manalo ang kampiyon dahil may mga pribilehyo na ganon. At ito pa, bilang isang kampiyon, mga idol, iba talaga ang sitwasyon. Kasi, kampiyon ka, magdepensa ka. Ang challenger, kailangan niyang magpakitang gilas talaga. Oo. Close fight, pwedeng sabihin ng mga hurado, kahit sa mata ng mga boxing fans na llamado ang challenger sa putusan, pwedeng sabihin ng hurado hindi naging sapat. Either tabla o manalo ang kampiyon. Pero kung malayo ang agwat sa round by round, siyempre mga idol, nakakahiya naman yata na natalo round by round tapos manalo pa rin ang kampiyon, di ba? So, kailangan magpakitang gilas ng challenger dito sa sitwasyon na yan. Dahil disadvantage sa challenger po talaga yan. Malimit disadvantage sa challenger ang sitwasyon na yan. Dahil kampiyon nga itong kanyang kalaban. So ngayon, dito na tayo sa physical na appearance. Parehong 28 anyos, pareho na sa prime.
Height, reach, power, Llamado si Tipo Lopez. Height, mas matanggal si Tipo Lopez na 1 inch. Sa reach, half inch. Sa power, 59.9% ang naka-out ratio nitong si Tipo Lopez. 45.83% naka-out ratio ni Shakur Stevenson. So, lamang sa power. Pwede maging dominante ito sa laban. Oo. Activity, pero aktibo sa eksperyensya, 50-50. 2 Division World Champion si Teofimo Lopez. Si Shakur Stevenson, 3 Division World Champion. Sa division pangabot ni dito sa division ni Teofimo Lopez magpangabot silang dalawa. So 50-50. Skills, parehong all-around boxer. Hindi 50-50. Bakit? Wala kay Teofimo Lopez ang sweet science of boxing. Oo. May husay sa teknikalan si Tio, pero wala siyang sweet science of boxing. Literal na tumatakbo, wala. So, 55-45 in favor of Shakur Stevenson. So, sa skills lamang, nakakalamang si Shakur Stevenson dito. Sa comparison ng Sports PH, 55-45 in favor of Teofimo Lopez. Si Teofimo Lopez dito ang nagmumukhang Llamado sa laban. Natural sa timbang, lamang sa power, may laban sa skills. So, may kalamangan si Teofimo Lopez. 55-45 po ang may bibigay ko dyan. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Mga idol, dito ako sa dihado. Shakur Stevenson, ako ba unanimous decision, split decision, majority decision? Gamit ang skills, posible niyang talunan itong si Teofimo Lopez. Kaya nung sports, may chance bang manalo by knockout si Shakur Stevenson? Ang kasagutan ko mga idol, hindi kilalang knockout artist si Shakur Stevenson. But this is boxing, anything can happen. Pwede niyang mapabagsak si Teofimo Lopez. Siguro, magmula sa round 6 to 12. At kung ma-knockout man ni Shakur Stevenson si Teofimo Lopez, ang kasagutan ko ulit dyan, this is boxing, anything can happen. Hindi porket hindi kilalang knockout artist ay walang kakayamang knockout. Malay natin, matsambah ni Shakur Stevenson ang kahinaan pala ni Teofimo Lopez. Oo. Bagamat may tibay si Teofimo Lopez, pero paano kung doon pala sa kanyang kahinaan? Kung yung naalala yung laban ni Dalton at saka ni Subriel Matias. Gaano kakunat ni Matias, pero knockout nung tinamaan, sunsunuran sa panga. Oo. Talo tuloy ako. Baliktad Panalo si Dalton by knockout, tapos yun nga, talo ako doon. No excuses. Pero hindi ko sinarado ang laban na kung saan may chance talaga si Dalton din manalo. Dahil andong sports PH, hindi pumupusta. Nag-aanalisa lang sa laban. Oo, bawal akong pumusta, bawal akong magsugal. At hindi po talaga ako nagsusugal. Nililinaw ko lang po sa inyo. Kaya hindi ako takot magsalita. At wala akong pinapanigan. Kung ano lang ang nasa pananaw ko, yun ang pinapaboran ko. Oo. Bunga din ng aking yun nga, pag-analisa sa laban. Sa prediction kasi, pwedeng tumama, pwedeng hindi. Kaya nga, binuksan ko pareho ang magkabilang panig. At nang sa ganon, makakuha kayo ng basihan. Basihan ang maraming makukuha nyo dito sa channel na ito, mga idols. Oo. Bagamat sa awa ng Panginoong Diyos, mas marami ang panalo dito sa ating prediction kaysa talo mula sa pagsimula ng Sports PH. Pero, nandoon pa rin na may talo talaga. Ibig sabihin, sa prediction, may tama. Tumama doon, mayroon ding hindi. Oo. Agit Kabayel. Panalo ako doon, knockout. Hindi lang tumama sa round. Oo. At saka, yung knockout na yon ay controversial. Hindi. Awat agad Yun yung mahirap doon, mga idol, pag rayo ka. Malakas pa yung kalaban ni Agit Si Subriel Matias naman, nakita ko bumangon. Bumangon na nga, binilang.
Paano nahilo? Talo, talo. Gano'n talaga. Oo. So ngayon, sa panig naman tayo ni Teofimo Lopez kasi nga pabor ako kay, Shakur Stevenson by decision at kahit sa knockoutan, kahit hindi knockout artist itong si, Shakur Stevenson. Sa panig ni Teo, bilang, liamado dito, may kalamangan ng kaunti. Natural sa timbang, mas malakas, may panlaban din na skills. Teofimo Lopez by decision din. Unanimous decision, split decision, majority decision. Dahil una, may tibay si Shakur Stevenson, pangalawa yung depensa. Oo. Tapos yung power ni Teofimo Lopez, pwede yang maging dominante. Na, kumbaga, sobrang mag-iingat itong si Shakur Stevenson. Pagka natamaan ito, tapos alam niyang mabigat pala talaga, pwedeng mag-ano yan, pwedeng mag-survival mode, ganyan. Or gagamitin ang sweet science of boxing, which is napakahirap talaga yung sweet science of boxing na yan. Oo. So, yun nga, gamit ang power, pwede maging dominante si Teo. At sana, magiging tumpak ang strategy ng team ni Teo. Kung paano tibagin ang sweet science of boxing. At given din na makapagpa-knockout itong si Teo dyan, dahil bago lang sa division itong si Shakur Stevenson, power puncher si Teofimo Lopez, na kung saan yung power ni Teofimo Lopez ang susubok sa durability ngayon ni Shakur Stevenson. Pag nakatama sa budiga yan, lever punch, ganyan, makatama sa mukha, kasi imposible nang kahit na napakagaling ni Shakur Stevenson sa depensa, hindi naman ibig sabihin nun na hindi rin natatamaan. Hindi lang malimit matamaan, pero natatamaan. Oo. Ang masabi ko lang dyan, sa parig ni Teo, pagka ininda ni Shakur Stevenson kung saan niya napatamaan, doon niya tirahin. Budiga. Oh, budiga. Alam bakit? Pag sa budiga kasi, kahit anong bilis mo, pag pagod ka na, wala na. Hindi man ganun kadali patamaan ng budiga nitong si Shakur Stevenson. Pero imposible hindi rin matatamaan talaga yan. Yan ang magbabagal magpabagal sa kilos yung budiga At saka yung strategy sana ng na maging tumpak kung paano nila ma-utilize yung galaw ni Shakur Stevenson sa sweet science of boxing. Oo. Sana. So sa madaling salita dito mga idol, hindi katakatakang mananalo by unanimous decision or sa decision si Teofimo Lopez, at hindi rin katakataka na mananalo by knockout, given para kay Teofimo Lopez ang manalo by knockout dito sa laban kasi nga sa kanyang advantage na unsa natural siya sa timbang, siyang kampiyon, at may lakas po talaga at may skills pa. Oo. So hindi katakataka mga anong round kaya posibleng ma-knockout yan ni Teofimo Lopez, baka late rounds. 9 to 12. Pero nakarepende nga po yan kung anong strategy ng Team Lopez. Siyempre, sa Dong Sports PH, ang pananon Dong Sports PH kung paano tibagin yan. Una, dahil siya naman ang kampiyon, kasi malimit sa mga kampiyon, silang sugod ng sugod Doon siya nalulugi. Kanilo, sugod ng sugod. Kung hindi niya sinugod si Crawford, pinabayaan niya si Crawford. Magkamali din yon. Pasugurin niya si Crawford, kakounterin niya. Malimit sa champion, parang nagiging challenger. Magpakitang gilas, sugod ng sugod. Tapos, doon sila malanganin kasi naka-counter. Ayun ang mahirap doon. Kung inyo naalala yung labanan ni Casimero at Guillermo Rigondo, yun ang magandang strategy sa mga taga-sweet science of boxing. Paano makontra? Bakit? Si Casimero sugod ng sugod kay Rigondo pero hindi po pumapasok sa range ni Rigondo. Bakit? Nag-ingat si Casimero ma-counter. Siyempre, ring generalship ang tawag doon, mga idol. Pagka sugod ka ng sugod, takbo ng takbo yung katunggali mo. Pero hindi mo naman sinusuntok. Timing. Pag sumuntok, tsaka mo naman gantihan.
Yun ang tinatawag na ang counter puncher, kinounter. Kasi ang sweet sense of boxing magaling sa counter 'yan. Counter ang malimit na ginagawa ng mga 'yan. Oh, yun ang ano ng Dog Sports PH. Or else, wala pa kasing, katulad kay Pacquiao, yung panahon ni Pacquiao nung pinagtutumba niya si Barrera, Morales, Marquez, si Hatton, si De La Hoya, Cotto, wala pang gano'n kabilis, kaliksi na boksingero na katulad Pacquiao diyan. Ay kung mayroon, wala, durog yan. Si Science of Boxing, durog, kayang durugin sa panahon ni Pacquiao. Sabi ni Shakur Stevenson, ako ang dudurog kay Pacquiao, malabo. Sinasabi ko malabo. Bakit? Si Pacquiao nung kanyang kapanahunan, kanyang pagsabayin ang hand speed, power, volume, aggressiveness, paa at kamay. Yun ang posibleng dudurog sa Sweet Science of Boxing. Oo. Eh bakit yung laban lang kay Floyd Mayweather? Bakit panalo ba talaga si Floyd doon? Partida si Pacquiao noon mga idol. Nagbago na, malaki na ang pinagbago ng galawan. Hindi na ang Pacquiao noon. Kasi patapos ma-knockout ni Pacquiao kay Marquez, methodical boxer puncher na ang galaw ni Pacquiao. Oo. So, ibig sabihin mga idol, dito sa laban na to, by strategy talaga to. Chess match ang mangyayari sa laban na to mga idol. Kaya, para kay Teo, huwag niya habulin kung sakasakaling pautakan, puntusan ang mangyayari dito sa laban. Habulin niya pero huwag niyang pasukin para hindi siya maabot sa counter. Lagi siya maghahabol, sunod. Pero hindi niya pasukin, di ba boring? Tapos pag sumuntok, counterin. Dahil ang counter puncher, pag kinounter mga idol, doon natin makikita kung gaano ba talaga kahigpit sa depensa si Shakur Stevenson. Paano siya makadepensa pag siya naman ang kinounter? Boring. Boring ang ibig sabihin na laban na yun. Pagka ganun ang strategy na mangyayari. Oo. So dito mga idol, bagamat liyamado si Tipo Lopez pero mahirap na laban to. Oo, mahirap na laban. Kaya yun nga, dito sa laban, hindi katakataka din na manalo si Tipo Lopez. Liyamado nga siya eh. Siya ang liyamado dito para sa akin. Sa record, natulos timbang, malakas, or may power, may skills pa. Durability, mayroon din. Oh. Sana hindi mapolitikal laban yan. So, mga idol, isang mahirap na laban yan. Gusto ko rin si Tio, sa totoo lang. Oo. Llamado nga siya dito eh. Sa panonood ng sports feeds eh. Pero, yun nga, kung paano niya tibagin ang sweet science of boxing, nais ko makita. Kasi sa Dong Sports PH, yung style ni Pacquiao, ang kayang dumurog dyan. At yung style ni Casimiro nung lumaban kay Guillermo. So good siya ng so good pero hindi siya pumapasok. Inaabangan din niya. Si Pacquiao kasi ano yun eh, sa kanyang kapanahunan, talagang exciting. Dito ngayon mga idol, paboringan. Swerte kung sasabay dyan si Shakur Stevenson. Pero pag hindi, yun na nga. Pagkaidaan sa takbo-takbo style, yun ang dapat gawin ni Tio. Sundan niya, pero hindi siya papasok sa range para di siya makounter. Abangan din niya dahil susuntok yan. Susundan mo na susundan. Magjajab at magjajab yan. Magjajab, mag 1-2 combination yan. Yun naman ang counter niya. I-counter naman niya yan. Oo. Ngayon, pag counter niya, sabay alis din. Mahirap na laban to sa totoo lang mga idol. Oo. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless sa ating lahat.